Dear Brother Bador, ako po si Cynthia, edad 73. Matandang dalaga na po ako. Tubong samar at bata pa po ako ay mahilig na akong magkakrush sa mga lalaking maganda ang tindig, matalino at matangkad, na lahat ay kabaliktaran ko dahil mahina na ang utak ko ay halos pakuba pa kung naglalakad. 14 anyos po ako nung napansin ko ang isa kong classmate na nasa kanyang hinahanap kong personality na itago natin sa pangalang Henry. Ang akala ko ay sa aklat ko lamang mababasa ang mga kwentong aking ibabahagi sa inyo. Subalit ako'y nagkamali. At sa ganitong tagpo ko po, sisimulan ang aking kasaysayan. Cynthia, nakita mo na ba si Henry? Yung section 1 na crush mo nung high school tayo? Ha? Ano kung nandito? Is it a big deal? At paano mo nalaman na crush ko siya? Oh, come on, Cynthia. Don't be hypocrite. Di ba, lagi mong sinusulat ang pangalan niya pag ang tanong sa Slam Notebook ay, who is your crush? Marites ka na pala nung kabataan natin, ha? Ikaw talaga. Bakit? Ngayon mo lang ba nalaman? Hi Merlo, gusto ka na? Ang saya-saya nyo naman. At sino yung sexy at very gorgeous na katawanan mo? Can you introduce her to me? What? Can you not recognize her anymore? Will I still ask kung kilala ko siya? Henry, let me introduce to you Cynthia. Attorney Cynthia Ramirez. Cynthia Ramirez. Yes! Siya si Cynthia na dating mahina sa klase at parang pato kung maglakad. Ngayon ay isa na siyang lawyer. At kaninang parating ka ay pinag-uusapan ka namin dahil isa ka sa mga naging inspirasyon niya para mag-aral na mabuti at maging matagumpay sa buhay sa kabila ng kanyang kapansanan. At ang hindi mo pa alam ay crush ka niya noong nasa 3rd year high school pa tayo. You mean, hinahangaan mo ako? Bakit hindi ko nalaman? Hindi ka kasi mahilig mag-sign ng Islam book, kaya di mo nababasa na may secret admirer ka. Wala kasi akong panahon sa mga ganon. Dahil subsubang ulo ko sa pag-aaral. Alam mo naman na labandera lang ang nanay ko at barbero lang ang tatay ko. Kumusta ka na? Eto, nagluluksa dahil kamamatay lang ng asawa ko. So, biyudo ka na? Oo, kung mamarapatin mo, pwede ba akong umakyat ng legal? Bakit hindi ko nalaman na crush niya ako? Bakit di ko siya nakilala nung mga bata pa kami? Nakakahiya na kung magtatapat ako ng pag-ibig sa kanya. Isa pala siyang abogada. Naku, bakit ganun na ang kanyang outlook? I can't believe it. Susubukan kong pasyalan. Isasama ko si Merlo at magbabaka sakali ako magtatapat ng pag-ibig. Pero ni minsan ay di ko siya nakita kahit man lang sa panaginip. Good morning. May I know who is on the line, please? Good morning. It's Henry and wanted to fetch you before lunch if you give me a chance to treat you. I'll be hypocrite kung tatanggi ako. Am I to reject you?
Brother Bador, sa ngayon po ay patuloy lang kaming nagde-date bilang magkaibigan. Nakasama si Merlo. Dahil wala na akong madamang pag-ibig sa kanya. At isa pa ay matanda na rin kami. Ayaw na naming maging pabigat pa sa isa't isa. Hindi ko na binuksan ang aking puso sa pangambang masaktan kung malaman na hindi pala niya ako mahal. At dito nagtatapos ang aking kwentong lihim na pag-ibig. Ang inyong masugid na tagapakinig sa Brother Bador, Cynthia. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Sa mga kagaya ni Cynthia na mataas ang standard sa pagpili sa lalaki, kaya merong nalipasan na ng panahon dahil takot magmahal at hindi na nag-isip na magkaroon ng makakasama sa buhay. Meron pa rin naman na naghihintay ng destiny o right time kung kailan darating yung taong magmamahal. Kaya hanggang sa pagtanda, wala pa rin. Umasa lang sa wala. Ito ba ang tinatawag na destiny o choices? Kasi puro work ang iniisip at walang time sa sarili. Kulang sa social life at masyadong choosy. Gusto ganito, gusto ganyan. Kahit na may mga taong gusto na mapalapit sa kanila, hindi naman binibigyan ng chance. At ang hinahabol-habol pa, yung taong wala namang gusto sa kanila. Karamihan naman ay dahil sa kakaisip sa pamilya. Suporta dito, suporta doon. Nakakalimutan tuloy nila kung ano yung dapat sa kanila. Dahil sa pagiging breadwinner. Dahil attached sa parent at siblings nila. Kaya naging workaholic para mabigyan ng masaganang buhay yung parents and siblings nila. Dahil doon, nakaligtaan na ang pagbuo ng sariling pamilya. At pakinggan naman natin ang sinasabi ni Paul na mababasa natin sa banal na kasulatan tungkol sa mga single. First Corinto 7:8. Para sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuting gayahin niyo ako at mag-stay kayo as single. First Corinto 7:25 hanggang 31. Tungkol naman sa sinulat nyo tungkol sa mga single. Wala akong utos galing sa Panginoon, pero magbibigay ako ng opinyon bilang isang tao na sa awa ng Panginoon ay mapapagkatiwalaan. Dahil sa mga paghihirap ngayon, sa palagay ko, mas okay na mag-stay ang isang tao sa status niya ngayon. May asawa ka na ba? Huwag kang makipaghiwalay. Single ka ba? Huwag na maghanap ng asawa. Pero, kung mag-aasawa ka, hindi ka nagkasala. At kung magpakasal ang single na babae, hindi siya nagkasala. Pero, mas gusto ko pang makaiwas kayo sa mga pang-araw-araw na problema ng buhay may asawa. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, konti na lang ang time mula ngayon. Mamuhay ang mga may asawa na parang mga single sila. Yung mga nagluluksa na parang hindi sila malungkot. Yung mga nagsasaya na parang hindi sila masaya. Yung bumibili, parang hindi sa kanila yung binili nila. Hindi na mahalaga kung gaano kadami ang makukuha mo sa mundong ito. Kasi, hindi na magtatagal ang mundong ito. Ayokong may pinoproblema kayo. Busy sa pagsiserve sa Panginoon ang single na lalaki. Kasi, gusto niyang i-please ang Panginoon. Pero, ang lalaking may asawa, busy siya sa mga bagay dito sa mundo. Kasi,
Gusto niyang i-please ang misis niya, kaya hati ang atensyon niya. Ang single na babae o ang isang dalaga ay busy sa pagsiserve sa Panginoon. Kasi gusto niyang i-dedicate ng buong buo ang sarili niya sa Panginoon. Pero ang isang babaeng may asawa ay busy sa mga bagay sa mundo. Kasi gusto niyang i-please ang mister niya. Sinasabi ko ito para tulungan kayo, hindi para higpitan kayo. Ang gusto ko lang, gawin nyo kung ano ang tama. At dapat ibigay nyo ng buong buo ang mga sarili nyo sa pagsiserve sa Panginoon.